Sa nakaraan nating kwento, ipinakita ang isang labanan sa pagitan nila Yezuan at ng mga kawal ng Tang Kingdom at ng Great Cloud Empire. Ipinakita rin ang pagdating ng isang elder na nagmula sa Drunken Immortal upang tulungan sina Yezuan makatakas sa gitna ng labanan, at ang huli ay ang pagtungo nila Yezuan sa Tanguko City ayon na rin sa utos ng elder nang sa gayon ay tuluyan silang makalayo sa mga kalaban. Kaya't atin nang simulan ang kwento. Nagsimula ang eksena ng makarating na sina Yezuan sa tarangkahan ng Gainan City ay kanilang ipinagtaka ng walang sumalubong sa kanilang grupo kaya naman kanilang ikinabahala ang nangyayari at agad na binalaan ang lahat na maging handa. Subalit marahan namang bumukas ang malaking pintuan ng tarangkahan, at dito ay bumungad kina Yezuan ang isang elder na agad na tinawag ang pangalan ng ating bida at niyayang pumasok sa loob ng Gainan City. Kaya naman hindi na nag-atubiling pumasok si Yezuan kasabay ng pag-imbita niya sa kanyang mga kasamahan na pumasok na sa loob. Lumipat naman ang eksena sa Tanguo Drunken Immortal House ay naroon na sa loob sina Yezuan na abala sa pagkain ng iba't ibang putahe sa isang malaking lamesa na inihain ng Drunken Immortal Master para sa kanilang grupo. Samantala habang sila ay nasa hapagkainan ay nagsalita naman si Ling Han at pinuri ang ating bida kasabay ng pag-akbay niya rito sapagkat hindi niya akalain na ang Drunken Immortal House ay magiging mapagbigay sa kanilang grupo. Dagdag niya pa na ang Drunken Immortal House ay mayroong magandang reputasyon sa Middle Kingdom kaya naman mukhang hindi isang simpleng tao lang si Yezuan, na itinanggi naman ng ating bida sapagkat siya ay isang ordinaryong tao lamang. Gayunpaman na itanong naman ni Ling Han kung may kapatid na babae ba si Yezuan sapagkat maaari niya raw ba itong ligawan, ngunit bigla namang tinakpan ni Miss Lu ang bibig nito habang galit na sinabing namnamin niya ang kanilang pagkain at tigilan na raw ni Ling Han ang pagsasalita. Sa kabila nito ay may isang individual naman ang dumating at nagpakilala bilang 8th Drunken Immortal Master mula sa Tang Dynasty at naroon siya upang sabihin ang napakahalagang balita, kung saan ang Kuraki Academy at ang Dark World ay nagbigay ng malaking pabuya upang paslangin si Yezuan sa lungsod ng Chinzhou at ang tatlong martial artist na nasa martial artist list ay patungo na sa kanilang kinaroroonan. Saad niya pa na ang Great Cloud Empire at ang Black Sword Guard ng Tang Kingdom ay papunta na rin sa Gainan City at ayon sa kanyang nalaman na ang Dark World at Kuraki Academy ay nagpadala na rin ng mga tauhan na nagmula sa Middle Kingdom. Dahil sa mga nalaman nila Yezuan ay ikinabahala naman ni Ling Han ang posibleng mangyayari kaya't kanyang iminungkahi kay Miss Lu na kung paparating na ang mga individual na nagmula sa Middle Kingdom ay kinakailangan na rin nilang humingi ng tulong sa kanilang mga kaalyansa mula sa Middle Kingdom. Agad naman na naupo si Miss Lu at ipinag-utos na tawagan ang kanilang mga kaalyansa kasabay ng kanyang pagsubo ng pagkain, ay naitanong naman ni Ling Han na tila nag-aalangan kung tatawagan ba nila ang 13 nilang kaalyansa kabilang ang Lu family at ang mga nasa Demon List. Tumugon naman si Miss Lu, aniya na tawagan ni Ling Han ang lahat dahil hindi siya natatakot kanino man maliban na lang sa kanilang master. Subalit habang sila ay nag-uusap ay sumingit naman si Yezuan sapagkat ang problemang iyon ay hindi nila kailangan pang problemahin at ayaw niya nang mandamay pa ng iba. Gayunpaman ay sinabi ni Miss Lu na ang problemang iyon ay hindi lang tungkol kay Yezuan. Maya-maya pa ay ginamit ni Ling Han ang isang calling stone upang tawagan ang kanilang mga kaalyansa at agad naman itong kumonekta sa kanilang tatawagan. Mula roon ay may nagsalita sa kabilang linya na isang individual at naitanong kung bakit tumatawag si Miss Lu sa kailaliman ng gabi at kung naghahanap ba ito ng makakatabi matulog. Ngunit hindi naman nagustuhan ni Miss Lu ang mga sinabi nito kaya't pinagbantaan niya ang individual kung hinahanap ba nito ang kanyang kamatayan. Sa kabila nito matapos iyon sabihin ni Miss Lu ay sinabihan niya ang nasa kabilang linya na tumungo ito sa Changzhou City upang tulungan siya sa isang labanan. Tumugon naman ang individual kung bakit naroon si Miss Lu sa isang maliit na lungsod, na sinagot naman ni Miss Lu habang napahawak sa kanyang noo upang kumpirmahin kung pupunta ba ito o hindi. Dito ay winika ng individual na nasa linya na wag itong mag-alala at tatanggo siya roon upang tulungan si Miss Lu sa isang labanan dahil kung hindi lang para sa kanya ay hindi ito mag-aaksaya ng oras, kaya naman mag-antay lang raw si Miss Lu sa kanyang pagdating. Samantala sa kabilang banda naman ay pabulong na naitanong ni Yezuan kay Ling Han kung sino ang individual dahil sa ganoon na lamang ito makipag-usap kay Miss Lu,
Na sinagot naman ni Ling Han na ito ay kaibigan ng kanilang big sister na isa rin na nasa listahan ng Demon List sa Middle Kingdom. Sa mga sinabi ni Ling Han ay narinig naman ito ni Miss Lu dahilan upang muli siyang subuan sa bunganga ng pagkain sapagkat marami na itong sinasabi na kung ano-ano tungkol sa kanya. Saad pa ni Miss Lu na bakit hindi na lang nito tawagan ang iba nilang kaalyansa. Napatingin naman si Miss Lu sa kinaroroonan ng ating bida at kanyang naitanong kung nais rin ba ni Yesuan na tawagan ang mga kaalyansa nito para makatulong sa labanan. Winika naman ni Yesuan na wag na silang mag-alala dahil sa nakapagpadala na siya ng mensahe sa kanyang mga kasamahan, kaya naman ikinatuwa ito ni Miss Lu dahil sa hindi sila maaaring matalo sa labanang iyon. Sa gitna ng kanilang usapan ay biglang dumating ang isang elder na nagmamay-ari ng Drunken Immortal House sa Tangguo City at agad na ibinalita sa 8th Drunken Immortal Master upang sabihin na ang kanilang kinaroroonan ay napapalibutan na ng 10,000 kawal ng Tang Kingdom, kaya't nais niyang malaman kung anong magiging desisyon ng Master na susunod nilang gagawin sapagkat hindi lang basta-basta mga kawal ang mga naruroon dahil kabilang dito ang mga assassin na nagmula sa Dark World. Sa mga sinabi ng Elder ay ipinag-utos ng 8th Drunken Immortal Master na sabihin sa mga kawal na nasa kanilang kinaroroonan na kung hindi ang mga ito aalis ay wala ng magandang negosasyon pa ang mangyayaring sa pagitan nila, na agad namang sinunod ng Elder. Agad namang umalis ang Elder at doon ay naiwan ang 8th Drunken Immortal Master at winikang sa tingin niya ay pagod na sina Yesuan kaya naman maaari silang magpahinga at siya na ang bahala upang maging ligtas ang lahat. Pinasalamatan naman ng ating bida ang pagtulong sa kanila ng 8th Drunken Immortal Master, gayunpaman ay sinabi ng Master na hindi na kailangan pa maging magalang ng ating bida dahil kakaunting tulong lang naman ang kanyang nagawa, dagdag niya pa na hindi na nila gagambolin pa sina Yesuan at magpahinga na ito at ang kanyang mga kasamahan. Hindi rin nagtagal ay umalis na rin ang 8th Drunken Immortal Master at doon ay naitanong ni Miss Lu kung ano na ang plano ni Yesuan at ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong iyon, na sinagot naman ng ating bida na hindi lang 10,000 kawal ang nais pumaslang sa kanila pati na rin ang Kuraki Academy at ang mga taga-Dark Lord, kaya't wala na sila iba pang pagpipilian at kailangan na nilang lumaban. Kinabukasan ay ipinakita ang Drunken Immortal House na nababalutan ng barrier habang ang mga kawal ng Tang Kingdom ay nakapalibot mula sa labas kasama ang iba pang mga mandirigma mula sa Kuraki Academy at Dark World na binabantayan ang paglabas nila Yesuan. Mula sa loob ay pinagmamasdan ng Drunken Immortal Master ang mga kawal na nasa labas at doon ay kanyang sinabi na nagpadala na ng 20 Divine Harmony Realm ang lahat ng Drunken Immortal mula sa iba't ibang panig ng kontinente upang protektahan sila Yesuan, kaya't ang tanging gagawin na lamang ng kanilang grupo ay sikaping makatakas at iwasang makisali sa labanan. Dagdag pa ng 8th Drunken Immortal Master na matapos makatakas nila Yesuan ay sila na ang bahala kung ano ang nais nilang gawin sapagkat kahit na gusto niya pang tumulong ay hindi niya na magagawa pa dahil sa limitado lang ang bawat hakbang na posible niyang gawin dulot ng mga pangyayari. Agad namang nagpasalamat si Yesuan sa Drunken Immortal Master sa lahat ng ginawang tulong nito sa kanila. Subalit kanyang ikinabahala kung ano na lang ang mangyayari sa mga pag-aari ng Drunken Immortal sa lugar ng Tang Kingdom. Saad naman ng Master na wag nang mag-alala pa ang ating bida sapagkat maaari niya naman itong isuko at pabayaan na lamang at ang tanging intindihin na lang nila Yesuan ay ang pagtakas kaya naman pinaghahanda niya na ang grupo ng ating bida sa pagsisimula ng kanilang pagkilos. Sa kabilang banda ay isinigaw ni Miss Lu kung handa na ba ang lahat dahil kanila nang sisimulan ang pagtakas, na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kasamahan, gayunpaman ay nagsalita ang isang miyembro ng mercenary group na naputulan ng binti na sila na lamang ang umalis at magpapaiwan na lang ito sa Drunken Immortal House. Mabilis naman na lumapit si Ling Han sa kanyang harapan upang patigilan ito sa kanyang mga sinabi sapagkat sama-sama silang tatakas at wala ni sino mang maiiwan. Ngunit hindi naman ito pumayag at agad na ibinigay ang kanyang storage ring. Aniya na ibigay na lamang sa kanyang kapatid ang storage ring nang sa gayon ay makatulong ito sa kanilang pangangailangan. Dahil sa kanyang mga sinasabi ay hindi ito pinakinggan ni Miss Lu kaya naman agad niya itong nilapitan at binuhat upang pagsabihan na kahit na bangkay nito ay hindi niya hahayaan na maiwan na lamang roon.
Makalipas ang ilang sandali ay inanunsyo na rin ni Miss Lu na maghanda ang lahat na lumusab sa isang labanan habang kanyang buhat-buhat ang isa sa mga miyembro ng kanilang mercenary group na umiiyak. Paunti-unting bumukas ang pintuan ng Drunken Immortal House at doon ay naghanda na rin ang mga expert na nasa Divine Harmony Realm upang tulungan sila Yesuan na makatakas, kaya't sa paglabas ng grupo sakay-sakay ng mga demonic beast ay naroon na mula sa itaas ang lahat ng Divine Harmony Realm expert para simulan ang planong pagtakas nila Yesuan. Samantala sa kabilang banda naman ay naghanda na ang mga kawal ng Tang Kingdom na pakawalan ang maraming bala ng pana patungo kina Yesuan, at mula roon ay binitawan nito ang kanilang mga atake na mabilis na bumulusok sa kanilang kinaroroonan. Kasabay ng pagpapakawala ng mga bala ng pana ay ang pagsugod rin ng iba pang mga kawal kay Yesuan, ngunit tila wala namang takot itong hinarap ng ating bida at inihanda ang kanyang espada. Agad na tumalon si Yesuan sa ere habang hawak ang kanyang espada upang gumawa ng pag-atake, at mula sa ere ay nakahanda na ang kanyang espada upang ito ay iwas-iwas kung saan ay binalutan niya ito ng aura. Dito ay mabilis na pinakawalan ni Yesuan ang kanyang atake patungo sa mga kawal at isinigaw na mapunta ang mga ito sa impyerno, dahilan upang ang mga ito ay magsitalsikan at mapasigaw ng matamaan ng malakas na atake ni Yesuan. Pagkatapos paslangin ni Yesuan ang mga kawal na humarang sa kanilang daraanan ay agad namang siya bumalik sa likuran ng demonic beast at ipinag-utos na sundan siya sa kanilang tatahaking daan, na napansin naman ng isang kawal at ipinag-utos na sundan ng grupo nila Yesuan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makasunod kina Yesuan ay biglang lumitaw ang mga high martial artist expert sa kanilang harapan na naglalabas ng malakas na enerhiya dahilan naman upang matakot ang mga kawal ng kanilang makita ang lakas ng mga ito. Sa pagtakas nila Yesuan ay napansin naman ni Ling Han na tila may mga nakasunod sa kanila, subalit winika ni Yesuan na huwag itong mabahala at unahin na lang nilang makatakas. Sa kabila nito ay ipinag-utos ng commander ng Black Sword sa kanyang mga tauhan na sundan ang grupo ng ating bida, ngunit may isang kawal ang dumating sakay ng kabayo para patigilan ito at ibalita ang napaka-importanteng mensahe mula sa Two World City. Sa pagdating ng kawal ay agad nitong ibinalita na ang 9th Princess ng Jiang Kingdom ay naglunsad ng biglaang pag-atake kaya't humihingi ng tulong ang kanilang martial pay dahil sa kakulangan na rin ng kanilang mga tauhan at kung sino mang hindi susunod sa utos nito ay papatayin. Hindi naman nagsayang pa ng oras ang commander at agarang sumakay sa kabayo upang sundin ang utos at kanyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na sumunod sa kanya dahil kailangan ng tulong ng kanilang martial pay. Lumipas ang ilang oras na pagtakas nila Yesuan ay narating nila ang isang ilog kung saan doon nila napiling magpahinga, at dito ay pinuri ni Miss Lu ang ating bida sapagkat tunay raw talagang maaasahan ang kaibigan nitong Drunken Immortal Master dahil sa pamamagitan nito ay nagawa nilang makaligtas sa mga kamay ng 10,000 kawal ng Tang Kingdom, na sinagot naman ni Yesuan na lagi nilang ginagampanan ang kanilang mga pangako. Samantala habang sila ay nag-uusap ay napahagulgol naman si Ling Han sa iyak ng kanyang hawakan ang isa sa kanilang miyembro na naputulan ng binti na wala ng buhay kaya't agad niya itong ibinalita kay Miss Lu. Hindi naman makapaniwala si Miss Lu nang marinig ang mga sinabi ni Ling Han at halos mangiyak-ngiyak na dahil bilang isang elder ng kanilang mercenary group ay hindi niya nais na mawalan ng buhay ang isa sa kanilang mga miyembro. Mula roon ay tuluyan ng lumuha si Miss Lu kaya't hindi naman nag-atubiling lapitan ito ni Yesuan kasabay ng paghawak niya sa balikat nito para sabihing maaari manatili na lamang roon si Miss Lu upang magluksa sa pagkamatay ng kanilang miyembro at siya na ang bahala sa lahat ng problema na kanilang kahaharapin. Maya-maya pa ay nilapitan ni Yesuan ang walang buhay na miyembro ng mercenary group upang suriin ang katawan nito, na kung saan ay kanyang napagtanto na kusa nitong winikasan ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagwasak ng kanyang dantian, habang si Ling Han naman ay hindi makapaniwala dahil baka iniisip nito na magiging pabigat lamang siya sa kanilang grupo. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita kung saan ay nagbigay ng paggalang ang lahat ng miyembro ng mercenary group kabilang ang ating bida sa nawala nilang kasamahan matapos nila itong ilibing, at kanilang itinusok ang espada nito bilang palatandaan ng kanilang samahan. Sa kabila nito habang may lungkot pa sa kanilang mga mukha sa pagkawala ng kanilang kasamahan ay naitanong ni Ling Han kay Miss Lu kung saan na sila susunod na tutungo,
Doon ay sumingit naman ang ating bida upang ituro ang direksyon ng isang lugar na nasasakupan ng Tang Kingdom at kanyang naitanong kung interesado pa rin ba sina Miss Lu na kumuha ng mga kayamanan. Agad namang napalingon si Miss Lu para tanungin kung saan ito at kung anong lugar iyon, na sinagot naman ni Yezuan nang may tila binabalak na ang Tangoku Kuraki Academy. Lumipat naman ang eksena sa isang matarik na bangin ay naroon si Din Mishwanking kausap ang isang disciple ng Kuraki Academy at ibinabalita nito na ang mga kasamahan ni Yezuan ay malinaw na nagmula sa Middle Kingdom at ang pinuno nito na isang babae ay isa sa mga nasa listahan ng Demon List at miyembro ng Lu Bangswang family. Kinumpirma naman ni Din Mishwanking ang kanyang narinig sa kanyang disciple kung totoo ba ang mga sinabi nito dahil ibig sabihin ay nakaharap nila ang mga individual na nagmula sa Middle Kingdom. Bukod pa roon ay nakaharap rin nito ang isang nilalang na nasa listahan ng Demon List. Humingi naman ng tawad ang disciple kay Din Mishwanking dahil sa hindi agad nito nalaman na ang kanilang mga nakaharap ay ang mga individual na nagmula sa Middle Kingdom kaya naman nagkaroon pa ng isang matinding kaaway ang kanilang akademya. At dahil dito ay handa siyang maparusahan anuman ang nais gawin sa kanya ni Din Mishwanking. Samantala hindi na ito pinansin pa ni Din Mishwanking at agad na pinatayo ang kanyang disciple sapagkat hindi lang naman sila ang kaaway ng grupo nila Yezuan pati na rin ang Dark World kaya't wala itong dapat ikabahala. Saad niya pa na ang tangi na lang nilang gagawin ay maghintay ng isang malakas na martial artist expert na kayang paslangin si Yezuan. Kaya't abangan ang pagtungo nila Yezuan sa Tangoku Academy upang kunin ang mga kayamanan nito, at ang mga susunod na labanang mangyayari kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.